Sa pagsisiguro sa kaligtasan ng publiko, ininspeksyon ng LTFRB ang mga bus ng Pascual Liner Incorporated. At ilang violation ang napuna ng ahensya. May ulat on the spot si Jay Sabale. Jay? Ruth, maagang ininspeksyon ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga bus ng Pascual Liner Inc. sa kanilang garahe kaninang umaga. Pinabuksan ang mga ilaw at wiper, tinignan ang mga gulong pati na ang mga chassis number. Ilan lamang yan sa mga nasa checklist na kailangan ipasa ng mga pampublikong bus. Mahigit 40 ang bus ng Pascual Liner sa magkabilang garahe nito sa Novaliches ang sumailalim sa pagsusuri. Ilang bus ang napansing kalbo ang gulong. Muntikang hindi payag bumiyahe ang ilang unit na may sira ang ilaw at seatbelt pero pinalitan ito ng tagapamahala kaya napayagan ding umalis at bumiyahe. 2 bus naman ang tuluyang tinanggalan ng plaka at kailangan pang i-verify ang papeles dahil lumabas sa pagsistencil ng chassis nito na di tugma ang numero sa registration. Sabi ng bus company, ngayon lamang nila napansin ang problema at halos 8 buwan pa lamang bumabiyahe ang mga bagong billing bus unit. Isa pang malaking violation na nakita ng LTFRB ay ang kawalan ng Persons with Disability sign na labag sa mga international laws na nakapagsunduan na natin. Nasa 50,000 pesos ang babayaran na bawat bus na di makakitaan nito dahil nasa 40 na bus ng Pascual Liner Corporation ang wala nito. Halos 2 milyong piso ang multa na kailangan bayaran ng kumpanya. Isa lamang ang Pascual Liner Inc. sa mga bus company na ikutin ng LTO at LTFRB sa kanilang regular inspection. Pinapaalalahanan po namin ang lahat ng mga bus operators. Darating po kami sa inyong mga garahe at lagyan nyo na ho ngayon ng internationally accepted PWD sign ng inyong mga bus. At igalang natin ito na kung mayroong PWD ay kailangan dito sila pasakayin. Ang Don Mariano po kahapon ay nag-submit na sila ng kanilang compliance ng ating show cause order. Nung nalaman kaagad nila ay voluntaryo nilang sinuspinde. Pagkatapos ko actually sila tawagan na isususpinde at nirecall na nila yung kanilang mga units at tinulungan naman nila lahat ng mga biktima. At nakasumite na nga sila ng kanilang letter of explanation sa LTFRB na nagsasabi kung bakit hindi sila dapat tuluyang ipasara ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ang Don Mariano Bus. At sa January 7 nga nakatakdang i-collate ng LTFRB ang mga investigasyon na kanilang ginawa. Tuloy-tuloy pa rin umiiral ang 30-day suspension na matatapos sa January 16 ng susunod na taon. Natin muna ang latest mula dito sa Novaliches. Balik sa Ruth. Maraming salamat, Jay Sabale.